Hello everyone, I am Ricaela Rind Estrabultan once again from Math 1A, and in this video, this is the second part of our video tutorial. So ngayon, pag-uusapan naman natin ang pandas. So ano nga ba ang pandas? So ang pandas ay isang third-party Python library na ginagamit para sa pag-organize, pag-manage, at pag-analyze ng data. So madalas, ito ay ginagamit sa data science, sa business analytics at statistics dahil ito ay mas madali nitong pinoproseso ang malalaking datasets. So una, kailangan ulit natin pumunta ng command prompt. I-input natin doon ang pip install pandas. So ako naka-install na kaya nag-proceed na ako dito sa ating terminal. So, open lang natin ang idle Python and click natin yung file and new file. So, una, kailangan muna nating i-import ang pandas. So, lagay natin dito, import pandas as PD. So, ginagamit natin ang PD bilang shortcut para mas mabilis tawagin ang mga functions ng pandas. So, halimbawa, gumawa tayo ng simpleng dataset gamit ang data frame. And the score. So, yan. Kapag nag-highlight na yon, it is considered as dataset. So, check lang ulit natin. Yan. So, ang data frame ay parang table na may rows at columns. So, ito ang pangunahing data structure ng pandas. And pwede rin natin tignan ang basic information ng dataset. Try natin. So, yan. Ang head ay nagpapakita ng unang 5 rows ng dataset habang ang info naman ay nagpapakita ng information tulad ng bilang ng rows, ng columns at ng data types. So sa statistical, mas madalas natin kunin ang average
ang highest at lowest values ng data. So, madali natin itong gawin gamit ang pandas. Try natin dito. Mukhang may error. Okay. So, ang mean, ito ay kinukuha natin na ang average. Ang max naman, kinukuha natin ang pinakamataas na value at mean naman, kinukuha natin ang mababang value. So, try natin i-run para makita natin kung tama ba at kung ano magiging kalabasan ng ating mga in-input. Don't forget to save. So, yan. So, yan. Tama at successful yung ginawa nating pag-input. So, kaya sa madaling salita, ang Pandas ay isang powerful library para sa pag-organize at pag-analyze ng data. Dahil sa data frame at built-in statistical functions nito, mas napadali ang proseso ng datasets lalo na sa statistical at data science. So, yon, salamat at sana may natutunan kayo dito sa ating pangalawang parte ng ating video tutorial. Maraming salamat po sa panonood.